Good morning po sa inyo muli at sa ating pong patuloy na pagsubaybay o ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, kung paano tayo maging Christ-like. Meron po tatlong bagay po tinuturo ang Panginoon sa atin na unusual po sa atin na paano tayo matuto maging Christ-like po. No? At kahapon po na pag-usapan natin which is yung God uses trouble to teach us to trust Him. Kaya po tayo may mga problemang pinagdadaanan sa buhay po araw-araw. Wala pong exempted dyan. Kaya nga po ang buhay Kristiyano ay hindi po yan madali, pero may tagumpay po. At gusto ng Panginoon, interesado siya sa'yo, hindi sa mga ginagawa po natin. Interesado siya na magkaroon tayo ng character change. Interesado ang Diyos na magkaroon tayo ng Christ-likeness. So, inaalaw niya, number one, trouble para tayo ay matuto. So, sa atin po na pag-usapan kahapon, sa tinuturo ng Lord, kailangan natin magkaroon ng journaling. Ano ba yung tinuturo ni Lord? So tandaan po ninyo, hindi po yan parusa. Siya kasi pag tinignan yung parusa ang trouble sa inyo, para nyo na rin sinabi sa anak nyo, papapasukin kita sa school para paparusahan kita. Di ba po ang tinuturo natin sa mga bata, kaya natin sila ipapasok sa school sapagkat gusto natin silang matuto. Yung po ang objective natin bilang mga magulang. So tayo din habang tayo graduate na sa eskwelahan, hindi pa tapos ang pag-aaral natin. So isipin nyo, every trouble natin, mayroong tinuturo si Lord. Siya yung ating Ama, di ba? So may tinuturo siya, kailangan natin matutunan po yun. Hindi po yung pinaparusahan tayo. Kaya hindi po natin tatanungin, bakit Lord mo inalaw yan? Ang tanong natin, Lord, ano yung gusto mong ituro sa akin? Importante mag-journal ka. Importanteng isulat mo yung mga lessons mo. Kaya nga po ang bigat-bigat ng bag ng mga estudyante kasi ang dami nilang notebook. Minsan tayo tumanda na, hindi na tayo nagdala ng notebook, 'di ba? Okey lang naman kung hindi kayo magdala ng notebook dahil digital era na tayo. You can make your notes, 'di ba, sa cellphone ninyo. Ano ba yung natututunan niyo araw-araw? Take note, example, wala kang pera ngayon, may trouble ka, may babayaran kang kuryente. O di sulat mo, paano ka magtitiwala kay Lord tungkol dun? Gagawa ka ba ng paraan or you just have faith in God na meron darating na provision sa'yo. So yung mga ganong simpleng bagay na kailangan natin matutunan sa buhay po natin because God wants our character to be changed, our attitude, our trust in God. Then, pag hindi lang yon, sabi po natin kahapon, hindi lang mag-journal tayo, kailangan natin itong ipasa. So that's why importante na sinishare natin yung goodness ni Lord. Because in every troubles ninyo, there's always a victory yan. Kasi pamandalian lamang yan eh. Di ba po, pag sinabi ni teacher, o get one piece of paper, magkakaroon tayo ng short quiz. No, nataranta ng lahat ng mga estudyante. Pero, ilang minuto lang naman yung short quiz. Minsan, 10 items lang siya. O pagkatapos nun, doon na malalaman ngayon kung may natutunan yung bata o wala. Remember, nung kayo bata pa, di ba ganun? So, ganyan din ang buhay natin. Walang pangmatagalang problema, kapatid. Ang kailangan lang matutunan natin, ano ba yung tinuturo ni Lord sa atin, ang ating amang nasa langit. So, ipasa mo yan sa iba na may pinagdadaanan din. Kasi, nauna ka eh. So, yung nauna kang problema na parehas kayo na pinagdaanan, share mo. Kaya po tayo gumawa nitong vlog na 'to because I want to encourage everyone na may pinagdaanan sa buhay nila, kailangan niyo rin marinig yung testimony ko na kung saan mabibigyan ka ng encouragement just to move on and have faith in the Lord. Amen po ba? Number 2, hindi lamang po troubles. Ginagamit din ng Lord yung temptation in order to teach us to obey Him. So, to do the right thing po yan. Yung una kasi, magkaroon tayo ng trust sa Lord. Ngayon naman, to do the right thing, integrity. So, inaalaw ni Lord yung temptation na pumasok sa atin, di ba? Para tayo ay turuan, maging obedient kay God. In Matthew 4:1, sabi dito, then Jesus was led by the Spirit, tandaan ninyo, inalaw ni Lord by the Spirit, si Jesus mismo, dinala, niled ng Espiritu doon sa desert para saan? Hindi parusahan, kung hindi i-tempt ng devil. Yan po ay nakasulat sa scripture. So kung si Jesus, inalaw ni God, na dalhin doon sa disyerto para i-tempt, ganun din ikaw. Ganun din ako. Anong purpose niyan? In order for us to be obedient and to do the right thing para kay Lord.
So ano bang lesson na makikita natin pag meron tayong temptation? Temptation is not a sin, kapatid. So dumaan man yung mga temptation sa buhay natin, may dumaan ng 1,000,000 yun sa buhay natin, nanakawin ba natin o hindi? May dumaan diyang kung ano-ano mga bagay na mag-a-arouse yung ating pong desire, kung anong magiging attitude natin diyan. Temptation is not a sin. Pero pag inuntahan mo yung temptation na yan, kinuha mo yung bagay na yan because it is your desire na kunin yun, that is sin. So ano yung response mo dun sa temptation na yan? Sabi nga ng Bible, ito yung nakasulat sa scripture, layuan mo yung temptation. Flee, ikaw yung lalayo. Hindi yung temptation ang lalayo sa'yo. Kasi may awitin pong ganyan na tinuro sa atin nung araw. Nang sabi doon, o tukso layuan mo ako. Pero hindi po lumalayo ang tukso sapagkat yung po ay dinisign ng Lord para magkaroon ka ng to do the right thing, ng tamang pag-iisip kung anong dapat mong gawin. So ikaw mismo na tinitempt ka, ikaw ang lalayo. Lumayo ka. How will you respond to the temptation? Lumayo ka. Because temptation is not a sin. Huwag mong pairalin yung desire mo na dun sa temptation. Everyone is tempted in the same way according to 1 Corinthians 10:13. Lahat tayo pare-pareho. Walang exempted po dyan. Never outgrow temptation. There is always a temptation. Lahat po yan. Huwag niyong hayaan lumaki. Huwag niyong hayaan manaig yung desire mo. Patayin mo yan. Lumayo ka dyan. Every temptation is opportunity to do good. According to Matthew 4:10. Lahat ng mga opportunity yan, binibigay sa atin ng Lord kasi nga response natin. Ano ba yung response? Bigyan ko kayo ng example. Si Joseph the Dreamer, inallow ng Lord na matempt po siya. Isang magandang babae. Okay? At mayroong posisyon po yun. Pero nung nakita niya na tinitempt siya ng babaeng yun, tumakbo siya. Sabihin na natin, natakot siya. Tumakbo siya. Pero anong maganda doon? Nag-respond siya to do the right thing. Pero out of that, pansinin nyo, yung natumakbo siya, naniwala pa rin yung asawa ng babaeng yun na siya ay gagahasain daw. Pero gumawa pa rin siya, tamang integridad, tamang pamumuhay na malinis. Ano nangyari sa dulo ng kwento ni Joseph the Dreamer? Di ba naging second in command siya para siyang prime minister ng king o ng Pharaoh. So I believe mayroong plano si Lord sa iyo dun eh. What if nahulog ka sa temptation, kagaya ni Joseph, nahulog siya sa temptation, I don't think marireach niya yung pagiging prime minister nung time na yun. Because nag-fall siya doon, o nag-fail siya sa temptation, sa test na binigay sa kanya ni Lord. Pero to God be the glory, Joseph overcame itong temptation. So yan din ang plano ng Panginoon sa atin. Every temptation ay may plano ng Lord. Hindi natin nakikita yung future, pero there's always a future out of that. Si Jesus Christ, kung hindi niya napagtagumpay yung temptation, hindi siya karapat-dapat na maging sa atin, tagapagtubos sa atin. And out of that, napagtagumpay yung temptation, nag-start ang ministry niya. Nagkaroon siya ng healing ministry, nag-preach siya, diba? Marami siyang ginawang miracles upon miracles, and the end, siya ang naging redeemer po natin. Amen? So, ano pa yung practical suggestions when facing temptation? I will give you some practical suggestions para kayo ay mapagtagumpayan nyo ang temptation. Number 1, keep focus on good thoughts. Isipin nyo yung mga mabubuting bagay muna. Kaya nga po, madalas nahuhulog sa temptation, sila po ay lulong, either sa droga, sa alak, o sa ibang mga bagay, sa mga passion nila, dun sa mga material na bagay na yun, o doon sa mga bagay na nais ng kanilang puso. Lulong sila doon. Pero in order for us not to be tempted, kailangan may focus ka. Focus on the good thing. Tignan po natin ang Philippians 4:8. Sabi dito, fix your thoughts on what is true and good and right. I-focus daw natin ang ating isipan ng puso natin doon sa mga totoo, yung tama at yung karapat-dapat. In Galatians 5:16, sabi dito, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. I believe in the time of Jesus Christ, hindi inalaw ni Lord na siya ay pumunta doon sa wilderness, doon sa desert, para i-tempt ng devil
without the Holy Spirit. Remember, bago siya pumunta dun sa desert na yun, siya ay nabaptize ng Holy Spirit, nabaptize sa tubig. So that's the process. On that process, saka lang siya dinlead ng Holy Spirit o ng Espiritu ng Panginoon dun sa disyerto at dun siya na-tempt. Because you cannot fight it alone. Hindi mo siya mapapagtagumpayan ng ikaw lamang, in your own might. Ay, subukan ko pumunta diyan sa anong yan para test ko kung kaya ko mapagtagumpayan. No. You have to run and be with the Holy Spirit. Kaya nung si Jesus, nandun, hindi naman siya makatakbo kasi buong disyerto yun eh. Wala siyang tatakbuhan. Pero nilid siya ng Holy Spirit, kaya siya nagtagumpay. And tomorrow, i-continue po natin muli. This is part 4. Ating kung paano tayo magkakaroon ng guidance how to be Christ-like. So manalangin po tayo. Salamat po muli aming Amang Diyos sa inyo pong tinuturo sa amin. Patuloy niyo po kaming guide, patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming palakasin upang kami po ay maging kawangis ng Panginoong Hesus. Salamat po sa mga series na ito. Pagpalain niyo pong lahat na nanonood, sumusubaybay. Purihin ka at sambahin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.